Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang araw Pilipinas! Para sa isang masaganang umaga, umpisa natin ito ng impormasyon na magbibigay ng dagdag kaalaman tungkol sa ating panahon. Kaya naman live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na araw-araw mula Lunes hanggang Linggo handang maghatid ng pinakabagong ulat panahon. Ako po si Amor La Rosa, kasama nyo ngayong Biyernes, May 10, 2013. Sa araw na ito magaganap po ang annular solar eclipse. Magiging visible ito sa Central Pacific Region, most of New Zealand, Australia, Indonesia at ito po sa southern parts ng Pilipinas. Ang annular solar eclipse po ay nagaganap kapag ang buwan ay dumadaan sa pagitan po ng araw at ng ating mundo o Earth, kaya po nahaharangan ang sikat ng araw at lumilikha ito ng ring-shaped image. Maobserbahan ito dito sa atin bilang partial solar eclipse lamang dahil hindi po tayo hagip ng annular path nito. Ayon kay Mr. Dario de la Cruz na Chief ng Space Science and Astronomy Section ng Pag-asa, maaari po itong maobserbahan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, especially nga po sa Gensan, Davao, Cagayan de Oro at Dumaguete. Naku, maaari pong makasira sa ating mga mata ang direktang pagtingin dito, kaya naman po payo ng Pag-asa gumamit po tayo ng protective filters. At ngayon naman po para ihatid sa atin ang pinakabagong lagay ng ating panahon ayon po yan sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Makakasama po natin ang isa sa kanilang mga weather forecasters, walang iba kundi si Mr. Samuel Duran. Good morning, Mr. Duran. Good morning, Amor, at sa lahat po ng ating televiewers. Mr. Duran, itong mga nakarang araw po kung mapapansin natin, talagang concentrated po ang mga pag-ulan dito sa bahagi ng Mindanao at umabot pa nga po ng Kabisayaan at maging dyan po sa Palawan. So ngayon po bang araw na ito, makakaapekto pa rin itong ITCZ? Makakaranas pa ba tayo ng improvement sa ating lagay ng panahon ngayong araw? So sa ngayon, ang ITCZ ay nakaka-apekto pa rin dito po sa ating Mindanao. At kung mapapansin natin, dito po sa Mindanao, at yung Mimaropa, pati na rin po ang western section ng Visayas, ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman po sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon po ng pulupulong pagulan, pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po sa dakong hapon o gabi. Mr. Duran, simula nga po nung nangyari itong phreatic eruption dyan po sa Mayon Volcano, naglalabas na rin po kayo ng special weather forecast para sa area na yan. So para sa araw na ito, ano po bang aasahan ng ating mga kababayan na taga-Albay ngayon? Ano ba yung magiging lagay ng kanilang panahon? Makakaranas ba ng mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog? Siyempre, dito po sa may Mayon area, sa may Albay, makakaranas pa rin po sila ng mga pag-ulan, yung mga pulupulong pag-ulan, lalong-lalo na po sa dakong hapon o gabi. At ang temperature range na maaasahan po dito pa rin sa Mayon area ay mula 26 hanggang 35 degrees Celsius. At ang hangin po diyan ay moderate to occasionally strong, nanggagaling po sa southeast. Okay, ayan po. At Mr. Duran, eto naman marami pa rin po ang nakakapansin dito sa patuloy na pag-init ng ating panahon. At katunayan nga po, naitala po ng Pag-asa noong magkasunod na araw. Itong 38.8 degrees Celsius dyan po sa Subic, Zambales noong nakaraang Martes. At noon naman po Miyerkules ay dito po sa may Tayabas, Quezon. Umabot naman po ng 38 degrees Celsius. So ngayong kahapon po, ano po ba yung naitala ng Pag-asa na top 5 hottest temperature sa ating bansa? So, ang pinakamataas na temperatura ay dito po sa may Tugigaraw sa 37.5 degrees Celsius. Kasama niya po ang Subic, Zambales. Sa Cabanatuan City naman po ay 36.8 degrees Celsius. Sa Clark, Pampanga ay 35.5 degrees Celsius. At sa Sangli Point, dito po sa may Cavite, ay 35.2 degrees Celsius. Okay, maiba naman po tayo, Mr. Samuel Duran. Ngayon nga pong May 10, ay aabangan natin itong annular solar eclipse at masasaksihan lamang bilang partial solar eclipse dito sa timog na bahagi ng ating bansa. At naipaliwanag naman po kahapon dito sa Panahon TV kung ano ang ibig sabihin itong annular solar eclipse na ito. Ngayon naman po, dumako naman tayo sa ating face of the moon. Dahil ngayong araw na rin po ito na May 10, magkakaroon din po tayo ng tinatawag
tinatawag na new moon. So ano po bang ibig sabihin kapag nagkakaroon tayo ng new moon? Meron po ba ito nga indikasyon o epekto sa lagay ng ating panahon? Bali, yung new moon natin ay hindi naman direktang nakaka-apekto dito po sa ating weather. So, yung tinatawag po nating phase of the moon, ito po yung illumination na binibigay po ng araw na kung saan kapag itong visible part po ng moon, kapag 100% illumination, lalong-lalo na dito po sa may pagka tayo ay full moon. Pagka new moon naman ay 0% o kung tinatawag natin, ito ay dark moon. So dahil po dito, kapag meron tayong ganitong event, meron pong nagke-create po ito ng mga gravitational attraction from the moon and sun at saka yung earth. So kapag mayroon tayong gravitational attraction, nagkakaroon po tayo ng mga pagtaas at pagbaba ng mga tides. So yun po yung binibigay na na impluwensya sa atin. Okay, ayan po. At meron pala tayong tinatawag din na dark moon. Ito pala iba rin tawag dito sa new moon. At since nabanggit nyo na rin ang epekto nito nga new moon sa ating mga tidal predictions, nabasa ko po kasi sa isang article dito sa Ocean Service ng NOAA na meron pala tayong tinatawag na spring tide at meron din namang neap tide. So ano po bang pagkakaiba ng dalawa? Bali, yung spring tide, ito yung kapag mag-aligned yung sun at yung moon at saka yung earth, nagkakaroon sila ng yung combined effect po ng gravitational attraction ng sun and moon. Ito po yung kapag malalakas yung attraction nila dito sa earth, ay nagkakaroon po ng mataas na high tide kung tawagin natin. Kaya tinatawag itong strong tide. So kapag low tide naman, ay masyadong mababa naman yung tides. Sa neap tides naman po, ito naman po yung tinatawag nating weak tides, na kung saan yung gravitational attraction ng sun at saka ng moon ay nagkakaroon ng cancellation. So kaya yung difference po ng high tide and low tide ay hindi gaanong malaki ang distansya. Okay, follow-up question lang po tungkol dito sa spring tide and neap tides po, no? Pareho po ba nating nararanasan ito dito sa atin sa Pilipinas? Yung pong spring tide nararanasan natin kapag during full moon and new moon. At itong namang neap tides ay nararanasan natin kapag yung mga tinatawag nating first quarter at saka last quarter. Ayan po, maraming salamat po Mr. Samuel Duran sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at sa pagbibigay na rin po ng mga dagdag kaalaman sa ating mga kababayan. Yes, maraming salamat sa iyo, Amor. At syempre, lagi pa rin tayo magpapaalala na magdadala tayo lagi ng payong at magdadala din po tayo ng tubig para po sa lagi tayong hydrated. Kung meron po kayong mga gusto pang malamang impormasyon, kayo po ay bumisita sa aming website sa www.pag-asa.dost.gov.ph or tumawag po sa 927-1541. Ayan po, natunghayan nga natin si Mr. Samuel Duran na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:29 a.m. at lulubog naman ito 6:15 p.m. Para po sa ating moonrise, yan po ay 5:29 a.m. Moonset naman po ay 5:41 p.m. Illumination 0%. At tulad nga po ng nabanggit natin kanina, ang phase of the moon natin ngayon ay new moon. Yan po ay ngayong May 10 sa ganap na 8:28 a.m. Para naman sa ating high tide along Manila Bay, yan po ay 9:53 a.m. Yan po ay 1.02 meters. At ang low tide naman natin ay 2:21 a.m. Yan po ay 0.36 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.